Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Marcos, Kabanatang 6, Talatang 50. Ganito po ang sinasabi, huwag kayong matakot, si Jesus ito, laksan ninyo ang inyong loob, purihin ang Diyos. Ang ating pong paksay, pinamagatang, si Jesus ay hindi natutulog, purihin ang Diyos. Napansin na ba ninyo na ang mga bagong magulang ay hindi marunong huminto sa pagkukwento tungkol sa kanilang mga bagong anak at lalo na ang mga bagong lolo, haleluya, ay gayon din. May isa raw pasahero ng tren. Ang bago na upo ay tinanong muna ang kanyang makatabi kung siya'y may apo na. Nang mayroon ang sagot ng ilang una na tinanong, siya'y nagpatuloy hanggang sa may sumagot ng wala. Maputi, gusto kong kwentuhan kita tungkol sa aking bagong apo. Ganyan ang bawat isa sa atin. Gusto nating magkwento tungkol sa mga bagong lugar na ating napuntahan o mga bagong karanasan sa ating buhay o mga bagay na malapit sa ating puso tulad ng ating apo. Ngayon din naman, hallelujah, kung nais ninyong malaman kung ano ang itsura ng isang lugar, ang dapat ninyong tanungin ay ang taong nakapunta na roon. Kung nais ninyong tunay na malaman ang tungkol sa isang tao, ang dapat ninyong kausapin ay ang isang matalik ninyong kaibigang kakilala. Tinalakay ko po kahapon ang paksa ng kadiliman ng balon. At sa Biblia ay may 3 lalaking kilala kung ano ang magkaroon ng gayong karanasan. Sila po'y sina David, si Job at si Jeremias. Marami silang oras na ginugol sa madilim na balon. Kaya't sila rin ang mga taong dapat sangguniin pag ang pinag-usapan ay kung paano tayo makaaahon sa balon. Hallelujah. Isa pong batang manunulat, hallelujah, ay nagpunta sa isang bayan ng Inglaterra na mayroong isang malaking mina ng karbon. Ang mga bahay raw ay maitim dahil sa usok. Hindi raw niya malilimutan ang mga labadang nakasampay sa labas na parang hindi nilabahan. Kaya't nagsabi siya sa kanyang tinutuluyan na malamang na ang mga tao roon ay malulungkutin. Ngunit ikinagulat po niya ang sagot ng mga tao. Ang mga tao rin, wika ng may-ari ng bahay, ay kabilang sa pinakamaligayang tao sa buong Inglaterra. Natututuhan nila ang mabuhay sa kabila ng kanilang kalagayan. Nariyan ang lihim, saan man kayo naroon. Ngunit paano ninyo iyon magagawa? Ang totoo, may isa lamang paraan akong nalalaman, at iyon ay ang mabuhay sa kinaroroonan ng Diyos. Sa itaas na ang araw ay laging nagliliwanag. Sandali ninyong gunitain ang karanasan ng mga alagad ni Jesus na sakay ng isang bangka sa lawa ng Galilea na sinisiklot-siklot ng malakas na hangin na ayaw humumupa. Gayon na lamang ang kanilang takot at akala nila iyon na ang kanilang katapusan. Nang makita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, nilapitan ni Jesus ang mga takot na alagad at sumakay sa bangka. At biglang tumigil ang malakas na hangin at nagharing ganap ang kapayapaan. Maaari po kayo ay katulad ng mga alagad sa gitna ng kadilimang hinahampas ng bagyo ng kahirapan at pagsubok. Huwag ninyong kakalimutan, si Jesus po ay hindi natutulog at handang sumaklolo at magbigay ng kapayapaan. Matutuhan nawa natin ang mabuhay sa kabila ng anumang ating kinalalagyan. Matutuhan natin na anuman ang ating kalalagayan, nandyan si Jesus.
hallelujah, na hindi natutulog at ang hangad ay ating kapanatagan at magandang kalalagyan. Purihin ang Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.